Ganito po kalupit mga Lodi ang administrasyong ito. Lahat po na mga bawal, sila po yung gumagawa. So, paano ni Pastor Apollo Kibuloy ipagkakatiwala yung kanyang sarili sa mga gaya niyong pulis? Tapos sasabihin nyo, no one is above the law. So, sana naman, Lodi, yung mga nasa gitna, mag-isip-isip naman kayong mabuti kung tama pa ba yung sinuportahan natin noong 2022, bagong Pilipinas, bagong muka. Tapos makikita mo, ganito yung itsura ng pamamahala, ganito yung itsura ng ating kapulisan na hindi naman ganito ang nakagisna natin nung panahon pa ni former President Rodrigo Roa Duterte. Matitino po yung mga pulis nung time na yun. So, tama pa ba? Okay pa ba kayo? Suporta pa rin kayo? Naaayon pa ba talaga sa batas ang nangyayari sa ating bansa ngayon? Sa mga nagtatanong, ba't hindi sumusuko si Pastor Apollo Kibuloy? Ayan po yung kasagutan, mga Lodi. Yo, what's up mga Lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Okay pa ba tayo dyan mga idol? Yung mga solidong sumusuporta sa administrasyong ito. Ako mga Lodi, lilinawin ko kayo ha. Kaya po tayo nagsasalita dito. Hindi po dahil ako'y supporter ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi po ako tagapanampalataya ni Pastor. Hindi rin po nila ako kasimbahan. Roman Catholic po ako mga Lodi at nagsasalita lang po ako sa kapalpakang nakikita ko dito sa administrasyong ito. Naaayon pa ba sa batas ang mga ginagawa nila? Tanong lang naman mga idol, sang-ayon pa ba kayo sa nangyayari sa ating bansa sa pamumuno nitong administrasyong ito? Kasi mga Lodi, sabi ng no one is above the law. Pinopoint nyo lang kay Pastor Apollo Kibuloy kasi nagtatago siya. Pero ang totoo niyan mga Lodi, ang above the law dito ay ang ating kapulisan at ang namamahala sa ating bansa mga idol. Sinasabi nyo kasi mga Lodi na dapat hindi magtago si Pastor Apollo Kibuloy o eto yung sample ko sa inyo. Bakit hindi niya mapagkatiwalaan ang ating kapulisan at ang administrasyong ito na sumuko na alam naman natin na kaya niyang laban o ipanalo itong kasong kinakaharap niya dahil mga Lodi, hindi pa naman po siya convicted dito po sa mga paratang na ito. Anak ng tinapay naman, tapos kung makahusga kayo sa kanya, akala nyo talaga nasintensyahan na. Lilitisin pa lang mga idol. Paano niya didepensahan o ipagkakatiwala ang sarili niya sa ating kapulisan kung ganito po ang pinapakita ng ating administrasyon ngayon? Umpisahan po natin dito mga Lodi ha. Pinakauna po talaga naging threat dito kay Pastor Apollo Kibuloy, ito pong pagpasok nila dito. Nag-serve po sila ng warrant dito mga idol pero hindi naman po nakapangalan sa kanya. At ito pa mga Lodi, Pasig City po yung address. This is an alias warrant of arrest address to Sylvia Simanes. Pero ang address dito, sir, Pasig City, Metro Manila, sir. Itong kay Sylvia Minate Simanes. Kayo, ha? Oo. Pasig. Oo. At kahit saan namin pwede yan, kahit sa kahit na yan ay Pasig. And elsewhere, basahin mo attorney. Pwede daw Lods. No one is above the law ha, sabi ni Torre. Pwede daw basta may elsewhere. Ito pa. Sandali muna ma'am. Sige. Mag-usap kami dito ng maayos. Sige lang po. Oh, yes ma'am. Sir, kasi ito, ano kasi ito, enclosed building. Attorney. So yung Ganito, address sana, sir. attorney. Yung address Ganito. sana. Oo. Ito, attorney. Yes, sir. Hindi ito ang lugar para tayo magdebate. Yes, sir. Kung may reklamo ka, mag-hain ka na lang ng reklamo. Pero ngayon, ipaalam ko papasok lang. kami sa ayon sa gusto mo. Okay? Ipaalam ko lang ito sana. Sige, ano gusto mo sabihin? Sir, Klarong-klaro ha. Papasok daw po sila sa ayaw at gusto po ni attorney. Abogado po ito mga idol ha. At ibig sabihin nun, alam niya po ang nilalaman ng warrant na dinala po ni General Torre. Pero hindi, mga Lodi. Papasok kami dyan. Huwag ka dito makipagdebate. Hindi ito ang lugar ng debatehan. Pero ini-explain nga sa kanya, Lodi, na hindi nga pwede gawin yung gusto nila mangyari dahil hindi po dyan naka-address. Isa pa, hindi po pangalan ni Pastor Apollo Kibuloy yung nakalagay sa warrant. ito po, may certification po ang NBI, sir. Immaterial yan, attorney. Na-serve na daw yung alias Immaterial yan, attorney. Immaterial yan. Immaterial yan. Akin na yung papel ko. May sinerve daw po ang NBI. Pero iba daw po yung material nun. Iba rin yung sa NBI. Ito. Bibigyan namin kayo. Sylvia Simanes na ito, sir. Mag-usap kayo, attorney. Mag-usap kayo ng 30 minutes. Bibigyan kita ng 30 minutes yan. Papasok kami sa ayon sa gusto mo.
So, ang plano mo talaga magpasok, Yes. whether we like it or not. Yes. Even if ipagkita namin tong certificate. Magreklamo ka na lang, attorney, kung ito ay isang illegal na operasyon. Magreklamo ka na lang. Sige, magreklamo na lang kayo, ma'am. Hindi ito ang lugar para tayo ay mag-debate. Okay? Gusto nyo mag-debate, dalhin nyo sa korte ito. Hindi naman kasi debate yan, General eh. Yung naaayon sa batas ang gusto mangyari po ni attorney. Pero ang gusto mong palabasin, whether you like it or not, papasok kami dyan. Huwag ka dito makipagdebate. At hindi nyo rin inaalaw yung sinertify ng NBI na kasulatan kung ano man yan. Kumbaga kayo talagang mas nakakataas kay attorney at dun sa NBI. Basta utos to ni ano eh. Dun ka na lang magreklamo. Diba? Ang galing. So, ang tanong paano susuko si Pastor Apollo Kibuloy kung ganito po ang administrasyon at pamamahala ng mga kapulisan, iisipin talaga ni Pastor na hindi ako susuko. Ganito eh. Brasuhan na mga lodi. Wala po talagang magagawa ang mga abogado, ang NBI, dito po sa pamamahala ni General Torre at nang nag-uutos sa kanya. Yan po ang katotohanan. Kasi nagpost na nga po ang KOJC mga idol. Pastor Apollo Kibuloy na handa naman siyang sumuko basta hindi po makikialam daw po ang bansang Amerika at haharapin niya daw po itong mga kasong pinapataw po sa kanya. Bigyan ninyo ko ng garantiya na hindi mangingialam ang mga puti sa kasong ito sa Pilipinas. Hindi mangingialam ang FBI, ang CIA, ang US Embassy. Kung hindi po ninyo magbibigay sa akin in a written form ang mga kondisyones na ito, hindi po niyo makikita ang pagmumukha ko. Pero hindi. Lodi, kung alam nyo lang kung kanino galing yung reward money, mapapaisip po talaga kayo na hindi po talaga siya susuko dito. So, ito pa mga lodi ha. O, di ba? No one is above the law. Lagi nyo sinasabi yan kasi pagtakas si Pastor Apollo Kibuloy, dapat harapin niya yung kaso niya. Pero anong ginawa ng mga kapulisan natin? Puwersa nilang pinasok na may dala-dala po silang armas na pinapalabas po ng ating Presidente Marcos na kahit isang baril daw po, wala daw po silang dinala sa loob po ng KOJC. Ganun kabulok yung vlogger na nakadebate ko mga lodi. Dahil daw, dinedepensahan daw nila ang sarili nila kasi may banta daw po ang KOJC sa kanila. Ha? May banta, KOJC member versus ating kapulisan na naka full battle gear. Utak, Lods. Wag puro dada, Lods. Gamitan ng utak. Sasabihin mo pa, ako yung talo sa ating debate. Utak gamitin mo. So, eto pa, Lodi. Di ba alam natin, kapag ikaw ay hindi ka alagad ng batas o wala kang lisensya, hindi ka pwedeng makasuot ng uniforme ng pulis, sundalo, o basta uniform personnel. Pero mga Lodi, sa tingin ko dito, hindi naman pulis, pero naka-uniforme ng pulis. Ganito po kalupit mga Lodi ang administrasyong ito. Lahat po na mga bawal, sila po yung gumagawa. So, paano ni Pastor Apollo Kibuloy ipagkakatiwala yung kanyang sarili sa mga gaya niyong pulis? Sige mga Lodi, kayo tanungin ko. Sa tingin nyo ba mga Lodi, legit na mga pulis yan? Kung titingnan naman natin, Lods, parang ang labo naman. Ito, katibayan, Lodi ha. Dito sa picture na to, parang kaduda-duda naman na pulis to si tatay. Ilang taon ba bago mag-retire ang isang pulis mga idol? Sana all! Loyal sa pagiging pulis. Panoorin nyo. Just like the three Pinalabas ni Sir. Almighty Father, wherein we will say, we are ready to die. Ayan parang di pa nga pulis maglakad Binigilan daw po ito ng mga member ng KOJC pasukin. Kasi kaduda-duda, hindi naman pulis. Naka-uniforme na. Anong gagawin niya sa loob? Pero hinaharang. Hinaharang, Lodi. Kasi hindi naman kasi ang pulis. May mga member daw po dati ng KOJC na naka-uniforme ng pulis at mapapatunayan po yan mga Lodi na may video po yung ating SMNI na uniform personnel na dating KOJC ng pulis na ngayon. Anong motibo nito? Bakit yung mga bawal at illegal, kayo pa ang nangunguna para labagin ito? So, karapat-dapat bang ipagkatiwala ni Pastor Apollo Kibuloy ang kanya sarili sa mga ganitong klaseng uri ng kapulisan? So, ito pa mga Lodi may bata. ID lang. Hinahanapan po nila ng ID. Ito, ulitin natin.
Hindi po makabigay ng ID. Tingnan nyo naman, Lods. Bakit parang teenager kayo, pulis na, sir? Pulis yan. Tapos sasabihin nyo, no one is above the law. Tama pa ba tayo ngayon? O may tama na talaga tayo dito sa ating bansa? Nakakatawa yun, no, mga Lodi, no? Yung mga defender, okay lang yan kasi legit na ano yan eh. Lilistang tanso talaga yan. Pero sana naman, Lodi, yung mga nasa gitna, mag-isip-isip naman kayong mabuti kung tama pa ba yung sinuportahan natin noong 2022, bagong Pilipinas, bagong muka. Tapos makikita mo, ganito yung itsura ng pamamahala, ganito yung itsura ng ating kapulisan, na hindi naman ganito ang nakagisna natin nung panahon pa ni former President Rodrigo Roa Duterte. Matitino po yung mga pulis nung time na yun. So, eto pa mga idol ha, dito ako talaga nainis eh. Yung kukunin mo yung sasakyan, tinanggalan ng plaka mga idol, kinuha daw po nila. Hindi mo naman siguro kukunin yung kotse o yung pag-aari ng hindi naman sa inyo, no? So, tama pa ba na ipagkatiwala ni Pastor Apollo Kibuloy ang kanyang sarili sa ganitong klaseng pamamahala o liderato ng ating mga kapulisan? Oh, ito pa, may truck pang kinuha din. Anong rason? Baka nakaharang? Hindi, Lodi. Kung nakaharang lang yan, mga Lods, titikitan lang yan. Kasi ito isa pang ebidensya. Ayan, nagasgas nga tong kotse daw na to eh. Ito Ito, isa pang ebidensya na hindi talaga nila sinusunod ang batas. Attorney yung nagtatanong, bakit nila kukunin? Oh, search warrant, o ano ba? Diba? Ay nahanapan. Wala sila, hindi sila sumasagot. Dapat sumasagot sila kasi para malaman bakit kukunin. Anong kukunin nila, Lods? Fire truck na nasa loob po mismo ng compound o pag-aari ng KOJC. Wala naman po yan. Hindi naka-obstruct yan. Pero gusto po nila ang kunin. O, di ba? So, baka sabihin kasi nila, kaya ako pinakita to, na kaya nila kinuha tong truck na to, at yung mga kotse na yan, naka-obstruct sa daan. Kaya nila kinumpis yan, o inimpaw nila yan, o kinuha nila yan. Pati yung mga upuan, di ba? Pinagkukuha. Yung speaker, pinagkukuha. Kung ano-ano mga gamit. Nagasgasan pa nga tong kotse na to. So, tama pa ba? Okay pa ba tayo, mga Lodi? Kinuha ng illegal yung gamit ng KOJC? Walang search warrant, walang maipakitang dahilan, walang masagot na tamang dahilan para kunin yung gamit. So, okay pa ba kayo? Suporta pa rin kayo? Naaayon pa ba talaga sa batas ang nangyayari sa ating bansa ngayon? Proud pa kayo, mga tansong loyalista, sa nangyayari dito ngayon na ganito ng klase mang braso ang ating administrasyon at pamamahala ng PNP? Uulitin ko mga idol, hindi po ako miyembro ng KOJC, hindi rin po ako palamo ni Pastor Apollo Kibuloy. Ako'y Roman Catholic na handa lang po magsalita sa naaayon sa batas. Kung meron kang nilabag, kapansin-pansin talaga yan. So ngayon, sa mga nagtatanong, ba't hindi sumusuko si Pastor Apollo Kibuloy? Ayan po yung kasagutan, mga Lodi. Lahat po ng mga hindi ayon sa batas, ginagawa na po nila ngayon. Kaya ikaw ba, magtitiwala ka pa ba sa kanila na magiging safe ang iyong hinuhuli kapag gantong klaseng liderato ang nangingibabaw sa ating bansa? Ako magtatago na lang ako, Lods. Natatakot ako. Baka bigla na lang gawan ng istorya na nambunot ng baril at alam nyo na ang kasunod nun. Nilagyan nga ng mga baril yung mga membro ng KOJC, mga Lodi. Nilagyan ng patalim eh. Si Pastor Apollo Kibuloy pa kaya? So, hanggang dito lang mga Lodi. Para sa mga nasa middle lang po o nasa gitna lang po, mag-isip-isip po kayo mabuti kung tama pa po ba talaga ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Wala na po tayong magagawa dun sa mga sobrang panatiko sa kanilang Bongbong Marcos Jr. Pero para sa mga gustong baguhin ng gantong sitwasyon, kailangan nyo na magboses. Kaming mga DDS vloggers, pinipigilan kami umere sa social media. Kahit naka 200 shares na yung video ko, mga Lodi, limitado pa rin ang pwedeng makapanood ito basta antay tayo sa ginagawa ng administrasyong ito. Kayo na bahala mga Lodi. Stay safe and God bless you all. Peace bomb.